Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ito po yung pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito pong si Vice Ganda ay umani po ng batikos mula sa ilang netizens. Etong mga netizens na tinutukoy dito, ito yung mga didilis. Kasi pag sinabing netizens, lahat po yan eh. Diba? Pwedeng maka-Marcos, pwedeng pro-government, pwedeng maka-Leni, pwedeng pinklawans, iba-ibang kulay yan, may maka-isko. Ayun po netizens. Pero ito pong sinasabing umani ng batikos mula sa netizens, itong netizens na tinutukoy dito, yun po yung mga didilis. Yun po yung mga maliliit yung utak. Ito po yung mga panatiko ng mga Duterte. Ito pang mga didilis na ito. Nagalit po sila. Dahil itong si Vice Ganda ay nagbitiw ng patama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakita ko na sa inyo yan eh. Bago itong video na to, may video tayo. So panoorin nyo po. Ito, piplay ko na. Play na lang natin. Ano ba talaga yung nangyari? Bakit binatikos itong si Vice Ganda na itong mga didilis, mga kababayan? Ito yung nangyari dun sa unang gabi ng kanyang Super Diva concert. Ito, pakita ko muna sa inyo ito mga kababayan. Nothing beats a gently Hollywood. Right now, from Manila to West Philippine Sea on Jetson. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Program applies to EDS only. Big programs and PBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga namulinan yun. Mga kababayan, yan po yung yung ikinagagalit na itong mga didilis. Sabi kasi ni kung may kumakanta si Regine Velasquez, bigla ba naman pumasok si Vice Ganda. Sabi niya, nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague via ICC. Promo applies to DDS only. Pinklawans and BBMs are prohibited. Ayan po yung yung sinabi ni Vice Ganda dyan po sa kanyang Super Diva concert. At dahil po sa sa banat na ito, sa biro na ito, galit na galit po yung mga utak dilis, yung mga didilis, mga kababayan. Kaya eto, ang gusto nila ay ideklarang persona non grata etong si Vice Ganda dyan sa Davao. Iyakin pala to mga to. Napakaiyakin nyo naman yung mga didilis dyan. Nabasahin muna natin bago tayo mag-react mga kababayan na umani ng batikos mula sa ilang netizens. Yung netizens, inuulit ko, mga didilis po ito mga panatiko ni Duterte. Babaguhin ko na. Umani ng batikos mula sa mga ilang didilis. Si Vice Ganda matapos magbitiw ng patama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang gabi ng kanyang Super Diva concert. Isang parody ng sikat na TikTok sound. Tinira ni Vice ang kontrobersyal na jet ski promise ni Duterte. Yan, pangako kasi tapos hindi mo naman pala kaya ito pa rin. Diba, jet ski, sabi niya. Sabi ni dating Pangulong Duterte na kapag inaway tayo ng China, gagawin niya, sasakay siya sa jet ski, pupunta siya sa China o doon sa teritoryo natin at maglalagay siya ng bandera ng Pilipinas. Wala, puro wento lang naman yung nangyari. Hindi naman yun natupad. Kaya yung controversial na jet ski promise, yun po yung binanggit ni Vice Ganda at nabanggit din yung DDS, diehard Duterte supporters, yung ibig sabihin nun. Pero sa atin, didilis. Kasi gadilis yung mga utak nito mga to At nagtapos pa sa isang impersonation ng dating Pangulo na ikinatawa ng mga nanood. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Siyempre, hindi matutuwa yung mga didilis. Alam mo na mga utak niya, makikitid Isang Facebook user na nagpakilalang taga Davao o Davaoenyo ang umapala sa City Government of Davao na idaklarang persona non grata ang komedyante. So, masyado siyang nasaktan. Eto hindi po lahat ng taga Davao ay supporter ng mga Duterte.
Gusto ko lang po liwanagin yan. Marami po, syempre. Siguro majority, pero hindi po lahat ng Dabawenyo ay sumusuporta sa mga Duterte. At etong isang Facebook user na to, malamang ito ay panatiko ni Duterte. Ewan ko kung may napala siya sa Duterte. Bakit panasyado siyang panatiko at nasaktan doon sa biro ni Vice Ganda. O umapila siya. Sabi niya, oy, baka yung city government ng Davao, sino ba tinatawagan niya? O tinatawagan, Mayor Duterte. Mayor pala yung tinira. Mayor nila yung tinira ni Vice Ganda. At yung acting mayor na anak ng ni Digong Duterte na nandun po sa Dahig, ang acting mayor, itong si Basti Duterte. So umapila itong Facebook user na nagpakilalang Dabawenyo, umapila kay Basti Duterte na ideklarang persona non grata ang komedyante. As a Davaoenyo, I am appealing to the City Government of Davao to declare Vice Ganda a persona non grata in Davao City, please lang. Sabi niya sa post niya. Nagbunga ito ng samot-saring reaksyon, may mga sumang-ayon mula sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte, habang ang iba naman ay natawa at pinagtanggol ang komedyante. Ngayon, ito, ano masasabi niyo mga kababayan? Kasi ako okay lang yung ginawa ni Vice Ganda. Unang-una, parody, unang-una, biro. At hindi po ito seryosohan na ito namang mga iyakin na mga didilis, itong Dabawenyo na gustong ipa-persona non grata si Vice Ganda, napaka-iyakin mo naman. Sobra namang iyakin mo. Yung amo mo nga dyan sa Davao, humahawak pa ng mataas sa posisyon sa gobyerno, pangalawa sa pinakamataas sa posisyon sa gobyerno. Hindi po nagbibiro. Sabi nga niya no joke to, no joke. Ano sinabi nung idol mo? Ito nga pangalawa sa pinakamataas sa posisyon sa gobyerno. Ano sabi niya? Gugurgurin niya ang presidente. Meron pa nga sinabi, bago pa yun Sabi, gusto niya raw tanggalin yung ulo ng presidente. Di ba? Yun nga yung pagbabanta nga yun Tapos yung sinabi, pinagmumura niya ang presidente, pinagmumura niya itong First Lady, pinagmumura niya itong Speaker of the House at pinagbanta ang panggugurgurin. Nag-react ba ang Pangulo? Nag-react ba ang mga BBM supporters at sinabi na na persona non grata itong si si Sara Duterte? Hindi naman masyado ka lang iyakin. Napakaiyakin na itong mga didilis na ito. Kapag kayo ang nagsasalita, kapag kayo ang nagbibiro, ang saya-saya ninyo. Hanggang ang ngiti nyo, hanggang tenga, lampas pa, hanggang dito pa sa likod. Pero pag kayo binanatan, iyakin kayo. Papapersona ng grata mo. Ako di gawin nyo. Basta gawin mong persona ng grata. Total, iyakin naman kayo dyan Diba? Napakababaw naman kung gano'n ang gagawin ninyo. Saka, naman? Bakit? Hindi na ba makakapunta si Vice Ganda sa iba't ibang lugar? Diba? Anong gagawin niyo sa Davao? Ang daming mga lugar sa Pilipinas na magaganda. Kahit sa ibang bansa pa, kayang-kaya niya. So, kahit i-persona non grata sa Davao yan, sige. Diba? Sino ba ang mawawalan? Saka, napakababaw nyo naman. Napakaiyakin nyo naman, mga didilis. Yung amo nyo nga, grabe kung magmura. Puro paninira nga sa presidente. Tapos, eto, nabiro lang ng konti iiyak-iyak. Diba? Iiyak-iyak kayo? Wala nga mga didilis to. Anong klase talaga? Mga utak nyo talaga makikitid no? Tapos, persona non grata. Di gawin ninyo. So what? Diba? So, iyakin pala ng mga didilis na to. So, ayan mga kababayan yung update natin. At, sa mga didilis lang, ito lang payo ko sa inyo. Kung ayaw nyo na kayo ay mabanatan katulad ng ganyan na ginawa ni Vice Ganda, wag din kayo babanat. Ngayon, kung kayo babanat sa inyong mga Facebook pages o sa mga, kasi maraming trolls to mga kababayan. Napakaraming trolls sa mga DDS. Kung kayo, pikon pala kayo, hindi wag na kayo mag-post. Magsilayas kayo dyan sa Facebook.
magsilayas kayo, tanggalin ninyo yung inyong mga social media accounts dahil kayo, ang lakas ng loob nyong bumanat. Parang yung mga alam mo yung mga keyboard warriors ng Duterte, yung pinaiyak po dyan sa Congress, sa House of Representatives. Ang tatapang doon sa kanilang Facebook accounts, doon sa kanilang mga social media accounts. Pero nung tinanong na, dyan po sa Quadcom, ano nangyari? Nag-iiyakan. Ang tatapang ninyo doon sa social media nyo, pag pinaharap pala kayo dyan, bigla kayo mag-iiyakan. So, ganun din itong netizen na didilis na to. Pikon ka pala, iyakin ka pala. Susunod, wag na kayo mag-post kasi gusto nyo kayo lang ang magpo-post. Kayo lang maninira, kayo lang mga asar. Kapag kayo inasar, kapag kayo biniro, kapag kayo binanatan, iiyak-iyak kayo. Yan nyo. Kaya, bahala kayo. Persona non grata nyo si Vice Ganda. Bahala kayo sa buhay nyo. Anong gagawin ni Baste? I-declare niya, gagawa siya ng batas para persona non grata. Persona non grata mo. Isama mo na rin si Tore. Diba? Takot ka naman kay Tore. So, ayan mga kababayan yung ating update. Dahil sa biro, umiiyak po ito mga didilis. Wala talaga itong mga ito. Iyakin. Pero pag sila ang bumabana, tuwan-tuwa. Wala. Ganyan pala. Ganyan kayo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.